mga design. So, lahat ng bagay at na makikita nyo dito, siya lang ang nag-isip, yung tatay ko. So, dito sa front view, yan, kung makikita nyo, itong hood, may hood siya. Yan. Ito yung hood, nabubuksan to. Yan. Nabubuksan siya na parang jeep. Ngayon, pag nabuksan siya, pwede mo siyang lagyan ng mga galon ng sauce sa loob, o mga ketchup, mga extra na baso, o yung mga gamit mo na gagamitin sa pagtitinda. At the same time, nasasara yan, ayan, para hindi nakabuyang-yang. At the same time, dito sa front view ng aking sasakyan, sa food cart, ayan, meron siyang main na ilaw. Kumbaga, habang umaandar siya, paggabi, ganyan, meron siyang headlight, tinatawag na headlight. Tapos meron din siya ditong ilaw, pag mag-U-turn ka sa kaliwa, or pag pupunta ka sa kanan, meron siyang signal light. Ngayon, no? So, para maging itsurang sasakyan talaga, binilihan namin siya ng gulong. Ito yung gulong, mini na gulong. So itong gulong na to ay galing sa online, nabili namin siya sa online. Nakakabit ito sa mga scooter, yung 3 wheels sa scooter. So binili namin siya dalawa para magmukha naman talaga siyang sasakyan. So dito, ito yung pinaka niya. Kung makikita niyo yung mga jeep may salamin, ito yung pinaka salamin niya. Tapos dito, yung pinaka head niya, yung sun visor, may kita mo naman dyan yung pinaka head name ng aming food cart. Kumbaga kung ano yung pangalan ng aming food cart. Pumunta kayo dito sa gilid, may susi rin kasi to, nasususian. May sarili siyang susi. Yan. Ngayon dito sa loob, kung makikita nyo, pakita ko sa inyo sa loob. Yung loob ng aking food cart maluwag. Dito lagayan ng tangke, LPG. Tapos lahat ng pader sa loob, may heat insulator. Ayan, may heat insulator siya sa loob. Lahat ng parte ng loob ng aking food cart may heat insulator. Tapos may sarili siyang mga wirings, may sarili siyang mga fuse. Ayan. Ayan. So yun yung loob ng aking gilid ng food cart. Nasasara rin to at nalalak. Parang sasakyan din talaga. Tapos dito naman tayo ngayon sa likod ng aking food cart, yung pinakalikod. Ayan, may kita nyo. Ito yung may kita nyo yung pinakalikod ng food cart ko. So malaki. Dito yung lagayan ng soft drinks. Yung styro, yan. Dito sa styro, dito ko ilalagay yan sa likod. May space talaga siya dyan. And the same time, doon nakalagay yung pinakamalaking battery. Yan. May battery siya sa loob para doon sa Chief! Sa mga ilaw, existing ilaw, para kahit hindi nakasindi yung motor, may ilaw pa rin ako sa gabi kahit madilim na. Tapos kung makikita niyo yung paligid, ayan yung paligid, ayan, ay heat insulator din siya para safe tayo kasi yung aking kalan malapit dun sa tangke ng motor. So para hindi tayo madisgrasya o magkaroon ng disgrasya in the future, para safe na rin, naglagay kami ng heat insulator sa loob para hindi maamoy yung gas dun sa apoy or para hindi mag-conflict kasi pag malapit yung gas dun sa apoy pwedeng sumabog, diba? So naglagay kami ng heat insulator para safe na din. So ayun, nalalak din yan. Tapos dito sa bandang likod namin, nakalagay dyan yung aming logo ng aming food cart. So yung pangalan ng aming food cart nandyan, yung logo.
So pinasadya ko rin yan. Tapos, kung makikita nyo, dito sa side na to, napakaluwag. So, makikita nyo dito yung estante ko. Ayan. Ito yung pinaka-estante ko. I-slide siya para medyo madaling kumuha. Tapos, ito ay nabili ko ng 1.7. Tulugan nga lang kaya medyo mahal. Pina-customize ko din yung aking lagayan ng pina-customize ko rin yung lagayan ng aking double burner. So by the way, ginamit ko palang burner dito is double burner para pag maraming customer or maraming bumibili, pwedeng mapadali yung pagluluto mo kasi dalawa yung lutuan mo. So double burner, itong ano na to, parang pinaka-cover niya, nabubuksan yan. Pina-customize ko talaga, nabubuksan. Kaya meron siyang, customize ko siya, nabubuksan yan para paglilinisan or tatanggalin or pag nasira yung double burner, pwede mong matanggal, hindi hassle. Ngayon, dito naman, dito lagayan ng sauce, pina-customize ko din yan sa tatay ko. So, natatanggal to eh. Ayan. Bali, dalawa yan. Isa dito, saka isa dito. Ayan yung pwedeng lagayan ng mga sauce. Ayan. So, stainless yan. At the same time, dito para naman pag pag madilim na, ito yung ilaw. Yan. Dalawa yan magkabilaan. Yan. Yung ilaw na yan nakakabit dun sa pinakamalaking baterya sa ilalim, yung nakita nyo kanina. Ngayon, dito naman, may kita nyo, yan. May kaha yan. May drawer. So, lagayan ng pera. Tapos dito, may charger din. May sindihan din ng sigarilyo. Ito yung pinaka-charger niya. Pwede ka mag-charge ng cellphone mo dyan. Or speaker. Pag gusto mo magpatugtog, pwede dyan. So, nakasadya din yan. Tapos dito, may mga switch din siya. Halimbawa, pag bubuksan mo yung ilaw sa gabi, meron siyang main switch. So, nabubuksan. Papakita ko sa inyo. Ayan yung main switch. Ayan. So, ayan. Ayan. So, meron siyang mga sari-sariling switch para ma-recognize mo kung yung switch na yun ay para sa ilaw sa taas at para sa headlight or para sa pag naka-stop ka, ilaw din yan. May mga switch yan na sarili. Tapos yung motor ko na ginamit, yan, ito yung motor na ginamit. Second hand lang to. Ito ay TMX 125. So, napakaganda niya gamitin kasi fresh na fresh pa siya, hindi siya ganun kaluma. At maayos pa yung kanyang body. At the same time, gumamit kami ng, para sa bubong, para hindi mainit, hindi kami gumamit ng lata or yero or something metal para sa bubong kasi mainit. So gumamit kami ng parang tolda na makapal. Ayan. Tolda na makapal. Iyon yung ginamit namin. At hindi kami gumamit ng tolda na kulay puti, yellow, or yung mga light colors kasi madumihin. So, mas applicable gamitin yung ganitong kulay itim, dark, or blue, red, ay yung mga applicable gamitin pagdating sa bubong kasi hindi madumihin. Ngayon, bumili rin ako ng yung fire extinguisher. Ayan. Maliit lang. So nilagyan ko rin siya ng fire extinguisher para in case of emergency, nagkaroon ng emergency na sumabog or umapoy, mas madali mong maapula yung apoy. Yan. Para na rin for inspection. May makikita silang fire extinguisher. Ibig sabihin, kahit hindi ka ganong kalaking kumpanya, sumusunod ka sa protocol pagdating sa mga sa mga sakuna. Yan. Yun na nga, so bumili rin ako ng mga gamit.
So ipapakita ko sa inyo. Ito yung sabi ko sa inyo, lagayan ng mga sauce dito sa side na to. So bumili ako ng mga pangsuka, pangsawsawan. So lahat yan bago para pag nag-operate tayo is lahat ay makikita ng customer is bagong-bago. Tapos bumili rin ako ng mga lagayan ng mga stock, mga kwek-kwek, mga Tupperware na malalaki. Yan. Bumili ako ng mga ganito. Lagayan ng mga calamares, kwek-kwek. Importante yan para nakasilyado yung ating mga pagkain na tinitinda. Hindi nilalangaw. Tapos, bumili rin ako ng mga stainless na tong. Yan. In the same time, yung lutuan ko, kita nyo, ito yung lutuan ko. Yan, yung sinasabi ko sa inyo, dalawa ang aking lutuan. So, lahat yan is stainless. May takip. May takip. Ayan. So, yung butas ng aking double burner ay pinasadya ko din. Kung anong size nung aking planggana. Hindi kasi ako gumamit ng kawali. Gumamit ako ng planggana. Ayan. Size 23. Size 23. Tapos size 20. Hindi. Size 34. 34 to. So size 30 yung takip. Lahat yan is stainless. Eh, yung sinasabi kong dalawa ang pinagawa kong lutuan para mas mapadali yung aking pagluluto. Ayan. So malapit din ako sa istante para pag kukuha ko ng stock or ng display is madali kong makuha. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo, styro na lagayan ng soft drinks. So ko ilalagay ito. Dito ko ilalagay.